Maraming pangyayari kung sino pa yung nakasira ng relasyon ay sila pa ang may lakas ng loob na magalit, manlait at magdemand. Ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang kwento na siguradong kapupulutan natin ng aral at inspirasyon. Kaya naman, inaanyayahan ko kayong manood hanggang sa dulo ng videong ito. Bago pa man sumikat ang araw, si Alicia ay tapos nang magluto ng almusal para sa kanyang asawa. Tulad ng nakasanayan, naupo siya sa balkonahe kung saan nakangiti niyang pinagmamasdan ang unti-unting pagdami ng mga tao at sasakyan sa syudad. Ilang sandali pa ay narinig niya ang pasigaw na tinig ng kanyang asawa na si Mike. Ang aga-aga nandiyan ka sa balkonahe. Sana bago ka mag-relax ay nagluto ka na muna ng pagkain. Hindi na kumibo si Alicia. Naisip niya na baka hindi pa nagpunta sa kusina si Mike. Naihanda niya na ang almusal nito sa mesa kaya hindi na siya nagsalita. Ilang sandali ay tumayo na siya at nagtungo sa kusina at doon nga ay nadatnan niya kumakain na ito. Hindi man lang nagsorry si Mike sa kanyang nasabi. Hindi niya rin inalok si Alicia na kumain. Dire-diretso namang nagpunta sa banyo si Alicia. Hindi na siya gaanong apektado sa ganitong pag-uugali ng kanyang asawa. Ilang buwan ng malamig ang pakikitungo nito sa kanya kaya kahit papaano ay nasasanay na siya rito. Sa tingin niya ay may ibang babae na si Mike pero wala siyang lakas ng loob na magtanong. Malaki na rin ang posibilidad na hindi ito umamin kaya nanatili na lamang siyang tahimik. Bagamat hindi sila gaanong nakakapag-usap tulad ng dati ay ginagawa niya pa rin ang mga bagay na ginagawa ng isang mabuting asawa. Matapos maghanda ni Mike ay umalis na ito patungo sa kanyang trabaho nang hindi man lang nagpapaalam. Si Alicia naman ay work from home kaya madalas ay naroon lamang siya sa bahay. 1 o 2 beses kada linggo lamang siya pumupunta ng opisina para mag-report. Makalipas ang ilang araw ay muli na namang nakaramdam ng pagkahilo at pagsusuka si Alicia. At sa mga sandaling iyon, malakas ang kutob niya na siya ay nagdadalang tao. Upang masiguro ang bagay na ito, nag-pregnancy test siya. At halos mapatulo na lamang ang kanyang mga luha nang lumabas ang 2 pulang guhit. Gusto niya sana itong ipaalam kay Mike pero hindi pa siya handa. Binuksan niya ang laptop para magtrabaho ngunit hindi siya makapag-focus. Hindi mawala sa kanyang isipan ang tungkol sa kanyang pagbubuntis. Naghihinala siya na may ibang babae si Mike kaya nag-iba na ang pag-uugali nito, maging ang pakikitungo sa kanya. Nang sumunod na araw ay nagtungo siya sa ospital para magpa-ultrasound at doon nga ay nakumpirma niya na 5 linggo na siyang nagdadalang tao. Noong sabihin ng doktor ang resulta ay napansin nito ang lungkot sa mukha ni Alicia. Tinanong siya nito kung may problema ba. Sumagot naman siya at sinabing, "Hindi ko po alam Dok kung matutuwa ba ako sa resulta ng ultrasound. Dahil sa tingin ko ay may ibang babae na ang aking asawa. Alam mo Iha, mahigit 20 taon na akong doktor. Marami na akong nakasalamuhan na gustong ipalaglag ang kanilang ipinagbubuntis pero ito lamang ang masasabi ko. Kapag iningatan mo ang batang nasa iyong sinapupunan, siguradong hindi mo ito pagsisisihan. Magiging masaya ka sa bawat araw ng iyong buhay, mayroon man siyang tatay o wala. Kung makakaya mong tustusan ang pangangailangan ng bata ng mag-isa ay hindi mo kailangan pang mamroblema." Matapos ang usapang iyon ay nagpaalam na si Alicia. Pupunta pa siya sa opisina na kanyang pinagtatrabahuhan bilang freelance designer. Dahil maaga pa naman kaya naisip niya munang maglakad-lakad. Isa na rin ito sa paraan upang siya ay makapag-isip at mabawasan ng stress. Habang naglalakad ay nakatanggap siya ng mensahe mula sa kanyang boss. Ayon rito, mayroon pa siyang meeting kaya bukas na lamang pumunta sa opisina si Alicia. Nagpatuloy naman siya sa paglalakad habang iniisip kung itutuloy niya pa ba ang pagbubuntis sa sanggol na noon ay nasa kanyang sinapupunan. Makaraan lamang ang halos kalahating oras ay napagpasyahan niya ng umuwi. Hindi inaasahan ni Mike ang bagay na ito kaya naman pagkarating ni Alicia sa bahay ay hindi niya lubos akalain kung ano ang kanyang madadatnan. Naroon ang babae ni Mike. Sinubukang pakalmahin ni Alicia ang kanyang sarili. Iniabot niya ang resulta ng ultrasound habang maluha-luha at nanginginig ang kanyang boses. Ipinagtapat niya na 5 linggo na siyang buntis. Ngunit, hindi man lang siya nilingon ni Mike. Sinabi pa nito na kailangan niya itong ipalaglag dahil magpa-file na siya ng divorce. Sumabat pa ang kabit niya at proud pa nitong sinabi na kung hindi ni Alicia ipapalaglag ang bata ay lalaki ito na walang tatay.
Magiging single mother siya kaya ang tanging magagawa niya na lamang ay sundin ang kanilang payo. Hindi naman nakasagot si Alicia dahil pinipigilan niya ang pagpatak ng kanyang mga luha. Muling nagsalita ang babae. Sinabi niya na mas mabuting iimpake na ni Alicia ang kanyang mga gamit dahil wala siyang lugar sa bahay na iyon. Noong mga sandaling iyon ay biglang natauhan si Alicia. Na-realize niya na tapos na ang pagiging mabuti niyang asawa sa taong nanloko sa kanya. Tiningnan niya si Mike at sinabi niya rito na iimpake na ang kanyang mga gamit at huwag nang magpakita pa sa kanya. Siya na rin ang bahalang mag-file ng divorce. Matagal na siyang kumonsulta sa abogado at ayon rito, dahil siya ang bumili ng bahay at sasakyan bago sila ikasal ay walang karapatan si Mike rito. Biglang napatahimik ang babae at si Mike, pero wala na silang nagawa pa kundi ang mag-impake at lumaya sa bahay na iyon. Kinabukasan nga ay nag-file na si Alicia ng divorce. Napagpasyahan niya ring ituloy ang pagbubuntis dahil kaya niya namang buhayin ng mag-isa ang bata. Dahil work from home siya kaya hindi siya gaanong mahihirapan. Sa panahon ng kanyang pagbubuntis ay sinikap niyang makaipon ng sapat na pera para sa kanilang mag-ina. Hindi nga nagtagal ay isinilang niya ang sanggol na lalaki. Dito niya ibinuhos ang lahat ng pagmamahal at atensyon. Nagpapasalamat rin siya sa naging payo ng doktor. Kahit mahirap maging single mom ay araw-araw naman siyang masaya tuwing nakikita ang kanyang anak. Mabilis na lumipas ang 4 na taon. Nakatagpo si Alicia ng lalaking tatanggap at magmamahal sa kanilang mag-ina. Nagpakasal sila ni Tom at tulad ng pangako nito ay naging mabuti siyang asawa. Isang araw, pumunta sila sa parke para mag-picnic. Request ito ng kanilang anak dahil gusto niyang makipaglaro sa mga bata roon. Masayang nagkikwentuhan si Alicia at Tom habang pinapanood ang kanilang anak nang bigla silang mapalingon sa babaeng galit na sumisigaw. Kasama niya ang isang lalaki at batang babae. Napatitig si Alicia sa pamilyar na mukha. Iyon si Mike. Pumayat na ito at malaki ang pinagbago ng kanyang itsura. Ang babae naman ay medyo tumaba. Inisip niya na marahil ang batang babae ang kanilang anak. Napatitig rin sa kanya si Mike pero kaagad itong umiwas ng tingin. Hindi na muling lumingon pa si Alicia at nagpretend na hindi niya kilala si Mike. Ipinagpatuloy niya ang masayang pakikipag-usap sa kanyang bagong asawa. Si Mike naman ay sumusulyap-sulyap sa kanila habang iniisip kung siya ba ang tatay ng batang lalaki na kasama ni Alicia. Nakikita niya na masaya na si Alicia samantalang siya ay malungkot dahil masama pala ang ugali ng babae na kanyang kinakasama. Hindi maiwasan ni Mike ang magsisi kung bakit ipinagpalit niya si Alicia noon sa kabila ng pagiging mabait at mapagmahal nitong asawa. Naisip niya rin na siguro ay masaya sana siya ngayon kasama ang kanilang anak. Ngunit wala na siyang magagawa pa dahil huli na ang lahat. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.